Ang daming pagkain. Libre na naman tayo nito. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo? Ang lubusang kasibaan ang magpapahamak sa iyo, Rogelio. Inimbitahan lang naman po ako, Itay. Sino ba namang tatanggi sa grasya, di ba? At isa pa kasiyahan nyo ng isang barangay. Malay ko ba kung may laway ng isang aswang? Sige lang at magsikain lang kayo. Magiging katulad din namin kayo balang araw. Magandang araw sa iyo, Kaywaga. Isa ako sa masugid mong tagapakinig. Silent listener. Hanggang sa mapag-isip-isip kong ipadala ang aking sariling karanasan patungkol sa isang yanggaw. Hoy Rogelio, kanina pa kitang hinahanap sa bahay ninyo. Nandito ka lang pala at naglalaposak dyan sa may pispanan. Marami ka na bang nakuhang isda? Konti pa nga lang eh. Kasi wala pa sa tamang sukat para ibenta. Kaya pinipili ko lang yung dapat kong kunin. Bakit ka ba napunta rito, Gabo? Wala naman. Ipapaalala ko lang sana sa'yo. Ang alin ba? Yung nalalapit na pestahan dyan sa kabilang barangay, di ba madalas naman tayo nagtutungo ron? Panigurado, marami na namang magagandang babaeng pupunta ron. Baka may bago tayong makilala. Kaya pinapaalala ko lang sa'yo, para ngayon pa lang, mag-ambag-ambag na tayo. Para naman papunta natin dun hindi tayo mukhang ulaga na parang aanga-anga lang sa may gilid dahil sa wala man lang perang pambili ng maiinom. Ikaw talaga, Gabo. Pagdating sa festahan, pinaghahandaan mo. Pero yung utang mo sa akin na lumipas na ng ilang taon, hindi mo pa rin nababayaran. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Isa pa magkaibigan naman tayo, di ba? At naunawaan mo naman ang sitwasyon ko. Ang isipin muna natin yung pestahan na paparating, hindi yung utang ko sa'yo. Ay naku, Gabo. O sige, sino ba maghahawak na ambaga natin? Ikaw ba o ako? Ako na lang maghahawak na ambaga natin. Nandiyan ka na pala, Abel. Pabuti pa nga ikaw na lang humawak. Tulad na lang ng dati. Mahirap kasing ipagkatiwala kay Gabo ang ambaga natin. Kapag nagkukulang hindi naman nag-aabono. Isa pa kung san-san lang napupunta ang pera para magpasikat lang sa mga babae. Bili ng soft drinks para manlibre dun. O ito nang sa akin 500. O ito rin sa akin, Abel. Ikaw, Gabo, magkano na ba ibibigay mo ngayon? O ito 200 muna sa akin, saka na yung 300. Pagdating na ng araw ng kapestahan, ibibigay ko na lang sa iyo, Abel. O sige, pwede na yan. Basta wag mong kalilimutan para naman hindi tayo mabitin sa budget. Oo naman, hindi ko kalilimutan. Nagpatuloy na lamang si Rogelio sa panguhuli ng tilapia at ang dalawa ay umalis na samantalang ang kanyang itay na may bitbit na timba ay papalapit pa lamang. Ito pa, Rogelio, ang isa pang timba. Nakasalubungan kong 2 kaibigan mo roon. Nanggaling ba ang 2 yon dito? Oo, Itay. Nakipagkwentuhan lang ho patungkol sa nalalapit na pesa sa kabilang barangay. Ikaw, Rogelio, mag-ingat-ingat ka sa pagkain doon Lalo pat hindi lahat ng tao roon ay kilala mo. Maya-maya niyan hindi mo alam ng kinakain may nakahalo na pala na kung ano. Tapos sa paglipas ng araw, unti-unting nagbabagong ugali mo. Pati na rin ang iyong kaisipan at pagkatao. Ang Itay naman, oo. Sa tinagal-tagal na ho ng panahon na nakikipesta kami roon, wala naman hong ganung nangyayari. Isa pa ang layunin naman ho ng kafestahan. Magkaroon ho ng pagkakaisa na kahit saan ka mang tahanan magtungo, may kanya-kanyang handang pagkain. Kaya kung aayain man ho kaming kumain doon, ay syempre ho kakain ho kami. Sayang naman ang grasya dahil sa magandang layunin, di ba? Ang kasibaan ninyong 3 ang magpapahamak sa inyo. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo. Sinasabi ko ito para kayo'y makapag-ingat kung sakali man na magtutungo na kayo roon. Huwag ninyong kalilimutan na magdala ng kalamansi at bago kayo kumain, pasimple ninyong patakan ang inyong pagkain upang loobusan ninyong makita kung ano nga bang nasa inyong platito. Kung tunay nga ba yung pagkain o hindi. Ano naman ang koneksyon ng kalamansi sa pagkain, Tay? Ang kalamansi ay malaking tulong sa inyo, isang maliit na bagay. Subalit magliligtas sa inyo sa kapahamakan. Kumakalas ito ng mahika ng aswang at sa pamamagitan ng pagkain, kayang-kaya nilang bulagin ng isang normal na tao sa pag-aakalang pagkain pa rin ang nasa kanyang harapan. Ngunit nabubulagan na pala siya dahil ang pagkain nakahain ay maaaring parte ng katawan ng tao na hinaluan pa ng laway sa pangyayanggaw. Maniwala man kayo sa akin o hindi, si Tatay Noel
ay dating alalay ng isang magaling na namayapang manggagamot. Kaya naman kahit papano'y may kaalaman siya patungkol sa mga aswang at sa pamamarang ginagawa ng mga ito. Pati na rin sa panggagamot na kapag kinakailangan, doon lamang nagsasagawa ng ritual si Tatay Noel para manggamot sa espiritual na pamamaraan. Sige ho, Itay. Hindi ko kalilimutang magdala ng kalamansi at sasabihan ko na rin ho si Gabo at Abel para naman pare-pareho kaming makapag-ingat. Makalipas ang ilang araw, excited na nagtungo sa amin si Gabo pati na rin itong si Abel habang pormadong-pormado na halos maubos na ang pamada sa buhok ni Gabo dahil sa mainam na pagkakasuklay. Ayos ah. Parang hinimod ng bakay ang buhok mo, Gabo, kung may kintab sa pamada. Ano ka ba, Roelio? Ganitong uso ngayon. Kanyapat bagsak yung buhok mo na kahit saan mo hagudin ay umaayon. Hindi tulad ng buhok ko, may pagkakulot. Oo na. Bago tayo magkalimutan, kulang ka pa, di ba? Kulang saan? Kulang sa ambagan. 200 pa lang ibinigay mo kay Abel. Hindi ko naman nakakalimutan yon. O ito, Abel. Ay, kayong tatlo. Ang mga binatang ito, Rogelio, ang bilin ko sa inyo. Hindi nyo ba nakalimutan? Oo nga pala. Itay, meron na po. Nandito na po sa bulsa namin. Nang mga oras na yun ay nagsinungaling si Rogelio. Nagpanggap na meron ng kalamansi sa kanilang bulsa. Saka umalis ang mga ito na binaybay ang daan patungo sa lugar ng kafiestahan. Rogelio, ano yung sinasabi ni Tatay Noel? Patungkol doon sa kanyang bilin. Wala ka namang binigay sa amin para ilagay sa bulsa. Nagsisinungaling ka ba kay Tatay Noel? Yun ba? Ipinagdadala kasi ako ni Itay ng kalamansi. Gamitin daw natin para makapag-ingat. Makapag-ingat? Para saan? At para saan naman daw yung kalamansi? Pampalasa ng pagkain? Hindi. Para raw sa aswang. Iwas yang gaw daw eh. Yun ang sabi sa akin ni Itay. Okay lang naman sa akin na mayanggaw basta magandang babae ang mangyayanggaw sa akin. Baka sabihin ko pa nga sa kanya na isama niya na ako sa bahay nila para naman hindi na kami magkahiwalay. Umiral na naman yung pagiging manyakis mo. Kapag ka may nangyaring masama sa'yo, bahala ka. Hindi ka namin tutulungan ni Abel. Manyakis na kaagad. Hindi ba pwedeng nakikipagkaibigan lang sa aswang? Bahala ka nga dyan, Gabo. Ginagawa mong birong babala sa atin ni Itay. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa nasabing barangay na may nakasabit pang mga barandilyas na yari sa makukulay na plastik. Rogelio, siguro mas maganda na manatili muna tayo ron kila Eman. Doon na rin tayo magpaabot ng hapon para pagdating ng gabi, paghahanap tayo ng magagandang babae rito. Siguradong maraming makikipagsayawan sa plaza at ang iba pa nga ay mga dayuhan at yung mga mapuputi. Siguradong nanggaling sa Manila. Hindi katulad natin na hindi man lamang pumusyaw-pusyaw ang balat natin dahil walang klorin dito. Kabisadong kabisado mo ng galawan mo, Gabo ah. Sige at magtutungo muna tayo kila Eman. Rogelio, ayun si Eman oh. May kausap ng mga lalaki at babae. Malamang mga bisita niya rin yan. Nagpapansin ng tatlo sa harapan ni Eman hanggang sa makita sila roon na paulit-ulit na dumaraan. Uy, kayong tatlong bugok, alinga kayo rito. Oy Eman, nandiyan ka pala. Maligayang kapestahan sa inyong barangay. Eman, long time no see. Pinapadaan lang kami rito. Happy Fiesta nga pala ah. Ganun din Eman, happy Fiesta sa inyo. Kunwari pa kayong tatlo na may pupuntahan. Talagang ditong tumbok nyo. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga Eman eh. Medyo malayo-layo rin ang nilakad namin. Halina kayo sa loob ng bahay. Kumain muna kayong tatlo. Sasama ba kayo mamaya sa plaza? Abay oo naman Eman. Sayang ang forma naming tatlo at saka pinaganda namin ito. Pwede ba kaming sumama? Pwede naman. Basta may pambayad kayo ng gate ha. Pangbayad lang pala eh. May budget kami para dyan. At saka talagang nagambag-ambag kami para sa araw ng pestang ito. Kaya wala kang dapat na alalahanin. Mabuti naman kung ganun. Sige na, kumain na muna kayo. Bahala na kayo riyan ha. Kung anong pagkain ang gusto ninyong kainin. Ayos talaga tong si Eman ano.
maaasahan pagdating sa kafestahan. Di kahit kailan na hindi pa tayo nabigo rito. Ang sasarap ng ulam, may adobo, may dinuguan, at kung ano-ano pa. Grasya na naman ito, Roelio at Abel. Libreng pagkain kapag kapestahan. Sige na, lantakan na natin habang kukunti pang dumarating. Nagpatuloy sa pagkain ng tatlo hanggang sa maya-maya pa. May dumating na isang magandang babae. Walang kapintasan ng kanyang ganda. Sinamahan niyo ni Emma na kumuha rin ng pagkain hanggang sa pinaupo ito sa may mesa malapit sa amin. At nang hindi makatiis si Gabo, siniko nito ang aking tagiliran habang pabulong na nagwiwika ng, Rogelio, sino kaya yan? Ang ganda niya, no? At ang puti-puti pa. Siguro galing ng Manila ang babaeng yan. Nagbakasyon lang dito. Pero parang kakaibang pananamit niya, no? Hindi katulad na nanggagaling sa Manila. Ang talas talaga ng mata mo, Gabo. Kung ano-anong napapansin mo, may pasiko-siko ka pang nalalaman. Malay ba natin kung yan ang gusto niyang damit? May pagkasinauna. Pero hindi naman yun ang punto, di ba? Mas gusto nga yan ng mga kalalakihan kesa naman doon sa kinapos ng tela. Sa bagay, pang seryosohin ang ganyang babae. Pang bahay kung baga. Lapitan ko kaya, Rogelio. Kasi baka pagkatapos ng pestang ito umalis na ang babaeng yan. At muli nang bumalik sa kamay nilaan. Sayang naman ang pagkakataon, di ba? Ikaw ang bahala, Gabo, aba. Binata ka naman, di ba? Siguraduhin mo munang dalaga yan. Baka maya-maya niyan diskarte ka ng diskarte dyan. Dumating ang asawa o kaya ay boyfriend. Magkaroon ka pa ng pasasamukha. Hindi pa man tapos si Gabo sa kanyang pagkain. Unang nagtungo ito kay Eman upang itanong kung sinong babaeng yun na kanyang maaaring lapitan. Hanggang sa mapag-alaman niyang ang babaeng yun ay naninirahan sa kabundukan na bibihirang magtungo sa kapatagan maliban lamang kung magbebenta ito ng gulay o kaya ay ng mga kakanin. Karugtong na wika pa umano sa kanya ni Eman na kaya nag-iisang babaeng yun ay dahil sa bali-balita sa kanilang lugar na ang pamilya ng babae ay nasa lahi ng mga aswang. Nagalinlangan si Gabo sa mga sinabing yun ni Eman. Muli siyang bumalik sa aming kinauupuan at patuloy na lamang na tinitigan ng babae na animoy nangihinayang sa kagandahan nito na hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Eman. Rogelio, totoo kayang sinasabi ni Eman patungkol dyan sa babaeng yan? Kasi ang sabi niya sa akin aswang daw ang pamilya niyan. Pero parang napakalayo naman sa itsura niya, no? May aswang ba talagang maganda? Aba, ewan ko. Pero ang pagkakasabi sa akin ni Itay, wala namang pinipiling itsurang aswang. Maganda man yan o hindi. At saka hindi naman natin alam kung anong tunay na katauhan ng babaeng yan. Malay ba natin dahil hindi naman tayo taga rito, di ba? Sa bagay, mahirap din namang paniwala ng usap-usapan lang. Tapos wala naman silang may pakitang pruweba. Ayun at papalapit si Eman. Tatanungin ko uli rito. O, kamusta naman kayo riyan? Masarap naman ba ang pagkain? Sobrang sarap. Nanay mo bang nagluto? Oo, si Netitay. Pati na rin yung ibang mga tumulong rito. Mawalang galang na uli, Eman. Patungkol nga pala dun sa sinabi mo. Diyan sa magandang babaeng yan. Totoo bang aswang ang mga magulang niya? Ang kulit mo namang, Gabo. Mamaya niyan marinig tuloy tayo ng babaeng yan. Baka kung ano pang gawin sa amin ng kanyang pamilya. Bakit mo pa pinapasok rito? Kung alam niyo naman palang sitwasyon nila. Wala namang ginagawa sa amin ng babae. At saka nakiusap siya sa akin na kung maaari raw siyang makikain. Wala naman tayong pinipili para pakainin. Tsaka mabuti naman ang babaeng yan. Sayang nga lang ang ganda niya, no? Dahil sa usap-usapan sa kanyang mga magulang, pati siya nadadamay. Wala ngang pumapansin sa kanya dahil sa takot. Ganun ba? Ibig sabihin wala siyang nobyo. At saka sa palagay ko hindi siya masama Napakahamo ng kanyang mukha. Parang kabaliktaran naman sa sinasabi ng mga tao. Gusto niyo bang ipakilala ko kayo? Hindi naman siya isnabera. Mabait naman siya Sige man, ipakilala mo kami. Ikaw talaga, Gabo. Pati kami dadamay mo pa. Halina kahit lumapit tayo sa kanya para may pakilala ko kayo. At dahil na rin sa lalim ng aking kuryosidad, sumama kaming dalawa ni Abel kay Gabo hanggang sa makalapit sa magandang babae. Eva, maabala ka namin sa iyong pagkain. Ipapakilala ko lang sa iyong tatlong kaibigan ko. Ito nga pala si Rogelio, siya naman si Gabo, at yun si Abel. Nakikita ka raw kasi nilang nag-iisa, kaya nakisuyo sa akin kung pwede ka raw makilala.
Nice to meet you sa inyong tatlo. Pasensya na kayo Ganito talaga ako. Mas pinipili kong mapag-isa. Kaya pala. Bakit ngayon ka lamang namin nakita rito? Samantalang nung mga nagdaang fiesta, padalas rin kami nagtutungo rito. Hindi kasi talaga ako palalabas ng bahay. At saka ngayon lang ako nakiusap kay Emma na makikain dito. Kaya ngayon nyo lang ako nakita. Hindi ba kayo natatakot sa akin? Bakit naman kami matatakot sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Sa ganda mong yan, imposibleng matakot kami sa'yo. Hanggang sa maging palagay ang kalooban sa amin ni Eva, nakikipagbiruan na siya. Hanggang sa maya-maya pa, nagpaalam na itong uuwi sa kanilang tahanan. Inalok pa nga ni Gabo na ihahatid sa kanila. Sa kadahilanan sa mga oras na yun, ay nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Gusto mo Eva ihatid ka namin? Kasi papadilim na Lalo pat napakaganda mo. Mamaya niyan kung mapano ka pa dyan sa daan. Hindi na Gabo. Kayang-kaya ko na umuwi sa aming tahanan. Isa pa matagal ko nang ginagawa ito. Sigurado ka ba, Eva? Oo naman Rogelio. Sige na't magpapaalam na ako sa inyo. Abel at Eman, alis na ako Sige mag-ingat ka Eva. Siga't mag-ingat ka sa daan. Nagpatuloy na nga sa paglalakad si Eva. Dala-dala ang kanyang basket kung saan niya nilalagay ang kanyang mga panindang gulay. Itay, Inay, nandito na po ako. Naubos ko po yung paninda kong gulay sa araw ng kafestahan. Eva, bibihira kang abuti ng gabi sa pag-uwi. Ano bang ginawa mo sa kapatagan? Baka nakipagkaibigan ka na naman sa mga tao roon. Sa bagay ayos lamang sa amin yon. Yon ay kung magdadala ka ng tao rito. Tulad ng ginawa mo noon sa pagdadala ng iyong nobyo. Huwag niyo naman sanang ulitin yun Itay. Mababait naman po ang mga tao Isa pa wala naman silang ginagawang masama sa atin. Mababait? Sila ang gumawa ng paraan, kaya lumikas tayo roon sa kapatagan. Sinunog nila ang ating tahanan, kaya magpahanggang sa ngayon, naninirahan tayo rito sa bukid. Ano bang gusto mong palabasin, Eva? Na huwag tayong magalit sa kanila? Sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa atin? Hindi naman lahat ng tao ron Itay ang gumawa noon. Ang gusto nyo kasing mangyari, dami-dami na ang lahat. Pinalayas tayo ron dahil din sa kagagawa ninyo. Kung hindi nyo pinakialaman ang sanggol ng ating kapitbahay, di sana magpanggang sa ngayon doon pa rin tayo naninirahan. Basta Eva, huwag nang matigas ang ulo mo. Bukas naman ang tahanan natin kung magdadala ka ng tao rito. Subalit itapat mo sa araw ng pag-aalay upang kahit papano may pakinabang ka naman at nang matuwa-tuwa sa atin ang ating sinasamba para muli tayong makapag-alay ng kaluluwa. Ayos Rogelio, nandito na tayo sa plaza. Ang gaganda ng tugtog at ang daming babae. Ayun ang gaganda ng forma nila at yung iba ang puputi pa. Umiral na naman yung matanglawin mo Gabo. Kay layo-layo pa ng mga babaeng yun Nasisipat mo na. Abel, ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako rito Rogelio. Huwag mo nang isipin yan si Abel. Alam mo naman nagmamatsyag lang yan. Kunwaring tahimik na tao pero kung saan nagpupunta ang mga mata, amaya niyan sasayaw niyan dyan Nagpatuloy ang kasiyahan ng gabing yon. Maraming babae rin ang naisayaw ni Gabo. At syempre kabilang na kami roon na in-enjoy ang gabi ng kafestahan. Kung hindi nyo na may tatanong, ugali talaga naming tatlo na makidalo sa kasiyahan. Kafestahan man yan, birthdayhan o kahit nakasalan. Noong araw kasi ganoon ang uso. Kung saan mayroong handaan na nalalapit, nagtutungo kami roong tatlo upang makidalo sa kasiyahan. Kahit na nga ba hindi talaga imbitado. Kapalmoks kung baga para lang makikain at makidalo. Aminin man natin o hindi, karamihan noon lalo na sa probinsya at magpahanggang sa ngayon naman. Subalit hindi na tulad ng dati na talagang dinadayo ang bawat handaan. Abel, Gabo, madaling araw na Malapit nang sumikat ang araw. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Sige. Pagod na rin akong kasasayaw Ang dami ko na rin naisayaw na babae. Lalo na kapag sweet ang tugtog. Marami-raming bewang na rin ang nahawakan ko. Iba talaga ang kapestahan dito Ang dami kong nakilala. Masakit na rin ang mga pako Gabo at Rogelio. O siya sige tara na. Sakto yan sa pagdating natin sa bahay. Maliwanag na ang araw. Tamang-tama para magalmusal at makapagpahinga na rin. Hi miss, uwi na kami Una na kami sa inyo. Tama na yan Gabo. May susunod na kapestahan pa naman.
Ano ka ba mga dayuhan yan dito? Hindi naman natin alam kung dadating uli sila, di ba? Pero at least ang mahalaga nawakan ko ng bewang nila. Hindi nalugi, no? Uy, kayong tatlo. Umihi lang akong saglit eh. Sana ba kayo pupunta? Susundan ka na sana namin dun, Eman. Para magpaalam na. Uuwi na kami. Salamat nga pala dahil sinama mo kami rito ha. Kahit na nga ba hindi naman talaga kami imbitado. Eh nag-enjoy naman ba kayo? Oo naman, Eman. Sobra-sobra nga eh. Lalo na itong si Gabo. Parang nga ngayaw ng paupuin ng mga babae ron para lang may sayaw. Mabuti naman kung ganun. Siga't mag-ingat na lang kayo sa pag-uwi. Sa susunod na pesta ulit. O kaya naman ay dun sa inyo. Papasyal din ako dun ha. Ikaw pa ba, Eman? Welcome na welcome ka sa amin doon. Antok na ako, Rogelio. Parang naghahanap na ng higaan yung katawan ko. Baka pagdating ko sa bahay namin bulagta na kagad ako. Kahit di na ako magalmusal basta makahiga na kagad ako sa aking higaan. Yan ang napapala ng mga mahilig dumayo sa kafestahan. Pagod ka na, puyat ka pa. Akala mo naman siya hindi nag-enjoy. Sige na, dito na ako. Bahala na kayong dalawa dyan. Lumihis na ng daanan si Gabo, pati na rin itong si Abel na nagtungo na sa kanya-kanyang tahanan. At nang makarating na rin ako sa aming bahay, nandudo na si Itay sa labas na ipinapasto lang kanyang mga alagang baka dahil sa unti-unti nang nagliliwanag ang araw. Itay, tulungan ko na po kayo dyan hanggat hindi pa po ako natutulog. Ay, nandiyan ka na pala, Rogelio. Pagbihis ka na muna roon. Bumalik ka na lamang rito. Painumin ko lang ng tubig ang mga alaga nating baka. At ipastol muna nating saglit. Bago uli natin itali ang mga ito para hindi naman makalayo. Sige po, Itay, at magbibihis lang po ako. Maya-maya pa'y bumalik si Rogelio. Sinamahan niya sa pagpapastol ang kanyang itay hanggang sa lubusang sumikat ang araw. At nang matapos na nga sila roon, muli nang itinali ang kanilang mga alagang baka. Nagpaalam na si Rogelio sa kanyang itay upang makapagalmusal at makapagpahinga. Sige na, Rogelio. Pagpahinga ka na roon. At magtutungo pa ako sa mga alaga nating isda. Sige po, Itay. Pasensya na po kung hindi ako makakasama doon. Sige lang at naunawaan naman kita. Dumaan din ako sa ganyang panahon at hindi ko yun may pagkakaila sa aking sarili. Pumasok si Rogelio sa kanyang silid. Hindi na ito nakapagalmusal. Diretso higa na sa kanyang banig at doon ay mahimbing na natulog. Ay nako, itong si Rogelio na hindi na kumain. Magkakasakit ang batang ito sa ginagawa niya. Ay nako, ang mga kabataan talaga ngayon. Samantalang nung panahon namin bago kami makapunta sa mga sayawan na yan, kailangan pang tumakas sa mga magulang. Dadaan pa sa bintana, lalo na kung mga magulang sobrang stricto. Pasalamat ka, Rogelio, at naging lalaki ka. Samantalang ako noon kahit dalaga na ipinapalo pa ng mga magulang ko. Kinahapunan, sa muling pagising ni Rogelio, nangdudo na sa kanilang tahanan ng dalawa niyang kaibigan, si Gabo at si Abel. Oh, anong ginagawa niyo ritong dalawa? Hindi pa ba kayo nagsawa sa pagmumukha natin? Magdamag na tayo magkakasama sa sayawan. Tapos ngayong hapon, nandito na naman kayo? Ang totoo nga niyan, sawang-sawa na kami sa pagmumukha mo. Pero siyempre magkakaibigan tayo, di ba? Kaya pinapasya lang ka namin dito. Kompleto ng tulog namin kaya nandito kami ngayon sa bahay ninyo. Saan bang susunod na plano natin? Wala pa. Malalayo pang ibang piyestahan. Malay mo magpakasal na si Aling Karing. Di pupunta tayo doon? Nako, aasahan mo si Aling Karing. Samantalang kuripot ang mag-asawang yun. Tatanda na nga hindi nagpapakasal Aabangan pa ba natin? Malay mo nga lang, di ba? Ganito na lang. Total ang sabi sa akin ni Abel may tira pa raw ang pundo natin. Paano kaya kung maligo muna tayo sa ilog ngayong hapon? Tapos magdala tayo ng pagkain. Magkakapalit-palit ng mukha natin dahil lagi tayong magkakasama Malalagot ako nito kay Neti, Tay. Aya ka ng aya, Gabo. Saglit nga lang at magpapaalam ako. Inay, nasan po si Tay? Abay, bumalik roon sa may pispanan. May kukunin pa yata siya roon. Bakit ba? Magtutungo lang ho kami nila Gabo sa may ilog. Totally hindi pa naman ho ako naliligo. Diretso maliligo na raw ho kami ron. Abay, hindi ka pa nga kumakain ng tanghalian.
Lalayas ka na naman. Pinabayaan na nga kitang matulog maghapon. Kumain ka na muna riyan bago umalis. Ang batang ito, oo. Hindi na po, inay. Bibili na lang ho kami ng pagkain doon. Sige ho, nay, paalam po. Hoy Rogelio, bumalik ka nga rito. Aba, habang tumatagal ay tumitigas ang ulo ng batang ito. Talagang may pinagmanahan sa kanyang itay ang batang ito. Na kapag ka may gustong gawin ay ura-urada. Kung hindi ka palang binata ngayon nakatikim ka pa sa akin ng palo. Nagsipagtakbuhan ng tatlo. Naanimoy bata patungo sa ilog hanggang sa magawi sila sa isang daan kung saan ay nandoon si Eva na nagbebenta ng kakanin. Oy Rogelio, hindi ba si Eva yung nakikita ko? Ayun oh, may daladalang basket. Lapitan kaya natin. Si Eva nga. Uy Eva, bakit parang naligaw ka yata rito? At saka ang dami mo pa ring panindang kakanin. Anong oras na oh? Hapon na. Paano mo pang mauubos na ibenta yan? Hindi maubos-ubos dun sa lugar nila Eman. Kaya sinubukan kong magtinda rito. Masasayang lang kasi, lalo na ang puhunan ko sa pagtitinda. Kaya ayun, nagawi ako sa lugar na ito sa paghahanap ng tahanan na maaari kong pagbentahan. Ang layo na nang narating mo. Wala pa rin bang bumibili? Wala pa rin eh. Ganito talaga kapag kakaninang binibenta ko kasi natatakot sila sa akin. Pero kapag mga gulay naman may bumibili dahil maaari pa raw nilang mahugasan. Hindi katulad ng kakanin na baka raw hinaluan namin ng laway. Mga tao naman talaga, oo. Ganito na lang Eva. Total may natitira pa kaming pondo. Sa'yo na kami bibili ng pagkain. Para naman mabentahan itong si Eva. Abe, laki ng pondo natin. Kukuha tayo ng kakanin kay Eva. O ito na lang natitira sa pondo natin. Kayo nang bahala dyan ha. O Eva, huwag ka na malungkot ha. Bibili na kami ng pagkain sa'yo. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin sa may ilog. Maliligo kami roon. Yun lang naman kung gusto mo ha. At hindi ka namin pipilitin. Naku, wag na. Kayo-kayo na lang. Hapon na rin kasi. Malayo-layo pa rin ang aking lalakbayin. Sa bagay. Sige at pagbentahan mo na lang kami. O eto yung para sa inyo. Salamat Eva. Eto yung bayad oh. Wag mo na kami bigyan ng sukli. Sa'yo ng latang yan. Nakakahiya naman sa inyong tatlo. Hindi, wala yun. Sige na't magtutungo na kami sa may ilog. Mag-iingat kang papauwi sa inyong bahay. Muling nagsipagtakbuhan ng tatlo patungo sa ilog. At nang makarating na nga sila roon, kaagad din silang nagtampisaw. At nang makaramdam ng pagkagutom, pinagsalu-saluhan ng kakanin na nanggaling kay Eva. Masarap din pala magluto itong si Eva, no? Oo nga, malasa ang bawat pagkain. Hindi tinipid sa rekado. Nag-aalala ako. Paano kung totoo yung sabi-sabi patungkol sa pamilya nila Eva? Tapos ang pagkain na kinakain natin ngayon ay may halo ng laway nila. Magiging katulad ba nila tayo? Naku naman Abel, malabo yun. Ang bait-bait ni Eva Hindi niya gagawin sa atin yun. Huwag ka nga masyadong advance mag-isip dyan. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety dahil sa pag-iisip mo ng ganyan sa ibang tao. Hindi naman sa ganun, Gabo. Hindi nyo ba napapansin na maghapon niya nang binibenta yung mga pagkain yon? Pero ni isang tao wala man lamang bumili. Maliban sa atin. May punto rin naman si Abel, Gabo. Pero mahirap kasing balansehin ang lahat Wala tayong ebidensya patungkol kay Eva. At ang meron lang tayo ay ang pagtitiwala sa kanya. Na hindi niya gagawin sa atin yun. Basta ako sarap na sarap sa pagkain ito. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao dyan. Basta ako nagtitiwala ako kay Eva. Maliligo na uli ako. Hanggang sa lubusan ng sumapit ang hapon. Medyo makulimlim na ang paligid ng mga oras na yun. Nang may mamataan si Gabo sa di kalayuan, yun ay sa kabila ng ilog na may isang lalaking nakatayo. Rogelio! Rogelio! Ano ba Gabo? Sarap ng paliligo ko rito Abala ka naman. May taong nakatingin sa atin. Nandoon sa kabila ng ilog. Matalas akong makatingin. Sino kayang lalaking yan? Abay ewan ko. Malay ba natin kung napatingin lang sa atin? Hindi Kanina ko pa siyang pinigmamasdan. Hindi siya kumukurap sa pagtingin sa atin. Nawiwirduhan ako sa lalaking yan. Para bang may gagawin siyang hindi maganda? Pabayaan mo na nga lang siya. Hindi ka naman inaano Hanggang sa maya-maya pa'y nagsipag-alisan ng tatlo. Subalit sa kanilang paglalakad, na hinabutan na ng takip silim. May naramdaman silang kakaiba sa paligid na para bang may sumusunod sa kanila at patuloy ang pagkaluskos sa mga damo. Ano ba yan? Kasabay na nga nabasa ang pananamit natin. Parang mas lalo pang lumalamig ang hangin sa paligid. Meron ba kayo napapansin, Rogelio at Abel?
Diyan sa likuran natin. Parang kanina pang may sunod ng sunod. Oo, napapansin ko rin yun at nararamdaman. Hindi naman kami manhid, Gabo. Pero ang ipinagtataka ko lang, sino naman ang maaaring sumunod sa atin? Wala naman tayong ibang kasama dun sa may ilog, di ba? Hindi kaya yung isang lalaking nakatingin sa atin kanina? Pero papaano siyang makakatawid sa malaking ilog na yon? Bibilangin siya ng oras bago makatawid at makasunod sa atin dito. Huwag na nga lang natin intindihin. Magpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Malay ba natin kung ligaw na hayop lang pala yan? Ligaw na hayop? Hindi ganyan, Rogelio, ang ligaw na hayop. Kapag humihinto tayo, humihinto rin siya. At kapag nagpapatuloy naman tayo sa paglalakad, patuloy rin siya sa pagsunod. At nang makarating sa kanya-kanyang tahanan, sa pagtungtong ng alas 11 ng gabi, habang mahimbing na natutulog itong si Rogelio, ginising siya ng kanyang itay. Sa kadahilanang tila may naglalakad sa ibabaw ng kanilang bubungan na kanina pa palang pinakikiramdaman ng kanyang itay. Rogelio anak, gumising ka nga riyan. Bakit po itay? Kaya sarap-sarap ng tulog mo. Hindi mo ba alam na inaaswang ka na? Ano ho? Ay nako Rogelio, pakinggan mo ang ibabaw ng bubungan natin. Ano bang naririnig mo ngayon? Para hong may matatalim na kukong naglalakad sa ibabaw ng bubungan. Yon na nga yun Rogelio. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Samahan mo roon ang iyong inay sa kabilang silid. Lalabas lamang ako at harapin ko ang nilalang na yan. Lumabas noon ng pintuan si Itay. Dala-dala ang mahabang buntot ng pagi habang patuloy itong nag-uusal na patuloy na iniihip sa buntot ng paging iyon. Eh nako, bahay pa talaga namin ang pinuntahan mo. Pag nahagip ka ng buntot paging ito, sigurado kung magkakaroon ka na palatandaan sa iyong katawan na hindi mo malilimutan. Patuloy kong naririnig ang pagsigaw noon ni Itay na animoy hinahamon niyang nilalang na nasa ibabaw ng aming bubungan. Sigat bumaba ka rito nang makita mong hinahanap mo. Hanggang sa marinig namin ni Inay ang pagagupit ng buntot pagi, pati na rin ang pagsigaw ng nilalang na para bang sinusunog ang kanyang buong katawan dahil sa pagtama ng buntot paging iyon. Ano ka ngayon? Nagkamali ka ng bahay na pinuntahan. Sige Karipas, may palatandaan ka na ngayon sa iyong muka. Kapag muli kitang nakita o nagtungo ka uli rito, hindi na kita pakakawalan. Itay, anong nangyari? Diba ang bilin ko sa iyo Rogelio, wag kang lalabas ng bahay. Nag-aalala ho ako sa inyo, Itay. Baka ho kung mapano kayo. Halika na. Wala nang pesteng yon. Ano ho ba yun, Itay? Ikandado mo na yung pintuan. Papaano kang nasundan ng nilalang na yon? Hindi ko ho alam, Itay. At anong nilalang ho ang sinasabi ninyo? Nagmamaang-maangan ka pa Rogelio. Mayroon ka bang nakilalang aswang? Hindi ko ho alam, Itay. At hindi naman ako sigurado. Paano hindi sigurado ang sinasabi mo? Yan ba yung magandang babae na usap-usapan ng pamilya sa kabilang sityo na nasa lahi ng pamilyang aswang ang babaeng yon? Siya na nga ho. Ang pangalan ho niya ay Eva. Pinagsabihan na kita Rogelio, huwag kang magpakakampante. Mabait naman ho siya, Tay. Oo nga't mabait ang babaeng yon. Pero ang tanong, yung kanyang pamilya ay mabait ba? Paano kung sulsula ng babaeng yon at pare-pareho kayong biktimahin? Paano ka na ngayon? Saan ka pupulotin, Rogelio? Sino ho ba sa palagay ninyong nasa ibabaw ng bubungan natin kanina? Lalaki ang nasa bubungan kanina. Palagay ko ay ang kanyang itay. Pasalamat siya't hindi ko siya pinuruhan. Tinamaan ko siya sa kanyang mukha. At yon ang palatandaan na kapag muli kaming nagkaharap, na kahit manasaan yung tao pa siya, hindi na mawawala ang bakas ng buntot pagi sa kanyang mukha. Mananatili na yon hanggang siya'y tumanda dahil sa kanyang kapahangasan sa pagtungo sa ating tahanan. Kinabukasan sa pagising ni Rogelio, dagli siyang nagtungo sa likuran ng tahanan. Inabutan niyang nanduduho ng kanyang itay habang isinasaayos ang kanilang bubungan.
Itay, ako nang mag-aayos niyan. Umakyat ka na lamang rito. Tulungan mo ako sa pagtatagpi. Perwisyong aswang na yon. Binutas pang bubong natin. May papalapit pa namang malakas na ulan. At nang matapos nilang pagsasaayos ng bubungan, sakto namang bumagsak ang malakas na ulan na bago pa man sila makababa roon ay inabutan na sila ng pagbugso nito na naging dahilan ng kanilang pagkabasa. Ay naku Itay, inabutan na ho tayo ng malakas na ulan. Maliligo na ho ako Itay ha. Magtutungo lang ho ako ron kay Lagabo, pati na rin ho kay Abel. Ano ka ba naman Rogelio? Uunahin mo na naman yung barkada mo. Total naman basa na rin tayong dalawa. Magtungo ka muna roon sa pispanan. At ako naman ay doon sa mga baka natin. Hindi ko pa kasi sila napapastol. Mamaya ay nasuong na yon sa may bangin. At baka may nabalian na sa ating mga alaga. Sige ho Itay, titingnan ko na lang ho. Sa patuloy na pagbugso ng malakas na ulan, napansin ni Rogelio sa kanilang mga alagang isda na umapaw ang namamagitan sa tubig at nakalabas ang ibang mga isda roon. Kaya naman dali-dali niya itong tinakpan gamit ang makakapal na putik. Ano ba yan? Ngayon pa ba? Kung kailan unti-unti nang lumalaki ang mga alaga namin, nakawala pang iba. Hanggang sa makalipas ang 1 oras, dumating na ang kanyang Itay na nagsasalita ng, O ano nang nangyari Rogelio? Bakit nagkaganyan ang pispanan natin? Tumagos na ang tubig sa kabilang patubigan. Lumambot na ho ang lupa Itay na naging dahilan ho ng pagguho. Kaya ayan, tumagos na ho sa kabila. Pero ayos naman ho ito Itay. Natambakan ko na rin ho at nagawan ko na ng paraan. Mabuti naman kung gayon. May masama akong balita sa iyo Rogelio. 2 sa baka natin. Hindi ko inaasahang makikita kung wala ng buhay. Nakabulagta na ito sa lupa. At ang masama roon, wakwak ang kanyang tiyan. Malamang ay bumalik pa rin ang nilalang na yon para makagante. Subalit ang kaya niya na lamang lapitan ay ang baka natin. Kaya naman walang alinlangan niya itong pinaslang. Pasaway talagang nilalang na yun ah. Paano ho yun Itay? Ano hong gagawin natin sa 2 baka? Ano pa nga ba di babaw natin sa lupa? Wala na tayong magagawa roon. Binabalaan kita Rogelio. Wag ka na magdidikit doon kaya ba? Kaya ka napapahamak bata ka. Pag-uwi natin mamaya sa ating tahanan, may ibibigay ako sa iyo. Ano ho yun Itay? Doon mo na lamang malalaman. Makakatulong iyon na kung sakali man na matungo ka sa isang lugar na alanganin, malaki ang may tutulong nito sa iyo upang makapag-ingat. Sa kanilang pagbabalik sa pinagpapastulan, kitang-kita ni Rogelio ang wakwak na tiyan ng kanilang baka na wala ng lamang loob dahil sa kagagawa ng nilalang na yon. Tingnan mo ang ginawa niya Rogelio sa ating alaga. Walang awa kung pumaslang. Kaya kung ako sa iyo, layo-layuan mo ng Evang yan. Wala kayong mapapala sa kanya kung di ka pahamakan lang dahil sa masasama niyang magulang. Hindi na nga ho kami lalapit dun Itay. Sa niyo ba'y nilagay ang pala? Nando doon sa ligi ng tahanan. Kunin mo para maibaw na natin sa lupang 2 ito. Nagpatuloy sa paghuhukay ang 2 magama hanggang sa maibaw na nga nila ang 2 alaga at sa pagdating ng kinahapunan, nagsagawa ng ritual ang tatay ni Rogelio hanggang sa maya-maya pa. Iniabot sa kanyang boteng may lana na may mga nakasulat na Latin. Para saan ho ito Itay? At ano ho yung papel sa loob? At bakit ho parang may iba-iba pang uri ng sangkap? Ang tawag dyan ay garapa. Natutunan ko ang paggawa niyan sa dati kong guro. Kaya magagamit mo ang garapang yan. Maaari siyang magbigay ng senyales sa iyo kung sakaling may aswang sa paligid. Kusa siyang bubula kung sakaling may panganib sa iyong paligid. At maliban pa doon, isa rin siyang proteksyon para magalinlangan siyang lumapit sa iyo. Ganito po pala ang garapa? Oo Rogelio, itali mo yan sa iyong bewang at palagi mong dalahin kahit saan ka man magtungo para naman kahit papano'y maligtas ka sa kahit na anumang uri ng kapahamakan.
Oy Rogelio, balita namin lalagasan daw kayo ng 2 baka. Kanino nyo namang nalaman yan? Sa kumpare ng Tatay Noel mo, yung isa ring mag-aanting doon. Ang bilis nyo naman makasagap ng balita. Si Tatay Noel naman ang nagkwento doon sa kumpare niya, kaya nalaman din namin. Totoo bang inatake kayo ng aswang? Wala talagang makalusot sa yung balita. Ang tanong ko lang naman kung totoo nga ba? Oo, totoo. Alam mo yung nakaraang gabi na naligo tayo sa ilog? Yun din yung gabi na sinalakay kami. Hindi kaya si Eva yun, Rogelio? Hindi si Eva. Lalaki raw ang sabi ni Tay. Siya lang kasi lumabas kagabi. Bit-bit ang kanyang mahabang buntot pagi. Kahanga-hanga talaga itong si Tatay Noel, no? Grabe ang tapang niya. Kahit na matanda na wala pa ring takot sa dilim. Makalipas ang 1 taon, muling nagkaroon ng kafestahan sa lugar nila Eman. Tulad ng dati, nagtungo sila sa sityo para makidalo ng kasiyahan. Subalit sa pagkakataong yon, hindi nila inaasahang nandudunan naman itong si Eva na sa paglipas ng ilang buwan ay hindi nagpakita sa kanila o magparamdaman lamang. O kayong 3, halina kayo, kakain muna tayo. Ang bilis ng panahon, Emma, no? 1 taon kaagad ang nakalipas. Nandito na naman kami sa lugar ninyo. Oo nga ang bilis lang talaga ng araw at buwan. Lalo na kapag nagpapasko at bagong taon, di ba? Pero hindi nyo naman ako iniimbitahan sa inyong bahay. Kahit na kapag kapestahan sa lugar ninyo. Pasensya ka na Eman. Hindi rin kasi namin kinasanayan ng paghahanda tuwing pesta. Hindi tulad dito sa inyo na talagang buhay na buhay ang barangay. Sa amin kasi parang normal na araw lang din. Kaya hindi ka na namin inimbitahan. Mapapahiya lang kami sa iyo. Sa bagay, at saka sa buwan ng kapestahan sa lugar ninyo. Panahon naman ng tag-ani rito sa amin. Kaya mga abala rin ang mga tao. O siya, sige na't kumain na muna kayo. Siya nga pala, si Eva nandoon no? Nauna pa yun sa inyo rito. Oo nga, Rogelio. Si Eva nga yun. Pero ang haba na ng buhok niya. Simula nang may nangyaring pag-atake sa bahay ninyo noon, hindi na nagpakita sa atin si Eva, no? Ano kayang dahilan niya? Lapitan na lang natin siya at kamustahin. Uy Eva, kamusta ka na? Ilang buwan ka rin naming hindi nakita. Oy, kayo pala. Pasensya na kayo. Naging abala lang kasi ako sa paghanap buhay. Mas lalo kang gumaganda Eva habang tumatagal. Naku, hindi naman. Sige, maiwan ko na muna kayo. Ang init na kasi ngayon dito. Nagmamadali si Evang lumabas na kahit na ang kanyang pagkain ay hindi pa nito nauubos. Anong nangyari doon? Samantalang ang presko-presko ng lugar na ito. Pasok na pasok ang hangin sa bawat malalaking bintana. Ang weirdo talaga ni Eva. Kung hindi ka lang talaga maganda hindi ka na namin pinansin. Pabayaan na muna natin yung si Eva. Baka nga naman mainit dahil mahabang pananamit niya. Halina muna kayo at kumain na muna tayo. Ibinaling na lamang ng 3 ang kanilang sarili sa pagkain. At nang matapos na nga sila roon, napansin nilang nandoon pa rin si Eva sa labas na animoy naghihintay sa kanila. Grabe, busog na busog ako. Ang sarap talaga pag libre. Iba't ibang putahe pa ang ulam. Oy Rogelio, nandoon pa rin si Eva Walang ibang kasama ron sa may puno ng mangga. Dahan-dahan silang muling lumapit patungo kay Eva. At nang makarating na nga sila roon, bungad na wika kagad nito sa kanila ay ang pag-iimbita patungo sa kanilang tahanan. Alam nyo bang ang kapestahan dito sa lugar na ito ay sakop rin ng aming tahanan? Medyo nasa bukid nga lang kami. Pero kung gugustuhin nyo magtungo roon, ipaghahanda namin kayo ng pagkain. Yun ay kung gusto ninyong pumasyal sa aming bahay. Aba, pagkain na naman yan. Sige ba? Matagal na rin namin gusto magtungo roon. Yun nga lang nung nakaraan, di ba? Ayaw mo namang magpatid sa amin. Pero sa pagkakataong ito, walang problema. Ipaghahanda namin kayo. Huwag na kayo magpaalam kay Eman. Alam niya na yon. Hindi, magpapaalam muna kami kay Eman. Dahil mamayang gabi kung pwede makabalik rin kami rito. Dadalo pa kasi kami ng kasiyahan Ikaw ba hindi ka dadalo? Naku, hindi ako pa pwede dyan. Parehong kaliwa ang mga paa ko. Baka pagtawanan na ako sa gitna ng sayawan. Sige Eva, ikaw ang bahala. Saglit lang magpapaalam lang kami kay Eman. Dagli nga silang nagtungo kay Eman
Nagbigay pa ito ng payo bago sila muling bumalik kay Eva. Huwag ninyong mamasamay ng payo ko ha. Dahil mga bisita ko kayo. Ayokong may mangyari masama sa inyo roon. Mag-iingat kayo sa mga magulang ni Eva. Hindi sila pangkaraniwang tao. Maniwala kayo sa akin. Salamat sa payo mo, Eman. Hayaan mo't mag-iingat kami. Hanggang sa nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo sa tahanan nila Eva. Naku Eva, ang layo pala ng binabaktas mo rito. Bago ka pa makarating sa bahay ninyo, naglalakihan pa ang mga puno. Hindi ka ba natatakot rito? Na mamaya niyan itambangan ka ng mga manyakis dyan. Wala man lang katao-tao kaya tahanan na dadaanan. Sa ganda mo pa namang yan, maraming mauhumaling sa'yo. Naku, hindi naman Gabo. Sanay na ako sa daang ito. Kabisado ko ng lugar. Kaya kung magtatangkaman sila sa aking masama, hindi nila ako mahuhuli rito. Alam ko ang bawat sulok ng lugar na ito. Mabuti naman kung ganon. Kababae mo kasing tao eh. Hindi namin nakalaing binabaktas mo ang daang ito. Malayo-layo pa ba ang bahay ninyo? Malapit-lapit na tayo. Mga ilang hakbang na lang. Maya-maya pa sa patuloy nilang paglalakad, nakaramdam si Rogelio sa pag-init ng kanyang garapa at dahan-dahang pagbula nito bilang sinyalis na mayroong panganib o may aswang sa paligid. Hanggang sa masipat niyang tahanan kung saan ay doon tinutumbok ng kanilang paglalakad ang umano'y kanilang pupuntahan. Nasisipat niyo ba ang bahay na yon? Yun ang bahay namin. Doon tayo pupunta. Kaya konting tiis na lang sa paglalakad ha. Malapit na rin tayo. Makalipas pang ilang minuto, nakarating na rin sila roon. Subalit ang unang napansin ng tatlo ay ang kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng tahanan. Sige na, maupo na muna kayo riyan. Tatawagin ko lang si Ate Tay para may pakilala ko kayo. Sige Eva. Maghihintay lang kami rito. Ano ka ba, Abel? Nakakahiya kay Eva. Tayo na nga inimbitahan dito eh. Kung ano-ano pang sinasabi ninyo. Totoo naman kasing sinasabi ni Abel Rogelio. Kahit naman ikaw naamoy mo, di ba? Alam ko. Pero manahimik na muna tayo. Nakakahiya kay Eva. Rogelio, Abel at Gabo. Sila nga pala mga magulang ko. Tay, Nay, mga kaibigan ko po. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po. Magandang hapon po sa inyo. Alam niyong tatlo, sa ikalawang pagkakataon, ngayon lang muling nagpakilala ng kaibigan itong anak namin. Sa hinaba-haba ng panahon, kaya naman natutuwa kaming makilala kayo. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin dito. Sa katunayan mabait naman huyang si Eva. Yun nga lang mahiyain. Hindi siya palaimik kung hindi mo rin kakausapin. Sige, maiwan muna namin kayong tatlo. Magluluto lang kami ng pagkain. Para naman mamayang gabi sa pagbalik ninyo roon. Busog na kayo at diretso na sa sayawan. Sige Eva, salamat Tamang-tama lang yan. Medyo nalusaw na rin kasi yung kinain namin sa paglalakad natin. Kapansin-pansin para kay Rogelio ang patuloy na pag-iinit ng garapa sa kanyang bewang. Subalit hindi niya ito pinapansin na binabaliwala lamang. Kaya palang dalawang magulang ni Eva ay hindi makatagal sa pagtitig sa kanya o kahit na lumapit man lang para makipagkamay. Hanggang sa nagtungo ang dalawang matanda sa kusina, samantalang itong si Eva ay pumasok sa kanilang silid na maya-maya'y may daladalang karne na may pambihirang amoy. Rogelio, ang baho talaga. Kakain ba talaga tayo rito? Parang yung amoy pa lang hindi na kaya ng sikmura ko. At saka saan nanggaling ang karning yun? Sa loob ng kanilang silid, samantalang bukid naman ito na wala namang kuryente at refrigerator. Ang kulit mo namang Gabo. Manahimik ka na nga lang dyan. Napapansin mo ba itong nasa tagiliran ko? Ano yan? Isang garapa. Kumpirmado para sa akin. Naswang ang pamilyang ito. Kumpirmado naman pala sa'yo. Bakit hindi pa tayo umalis rito? Delikado tayo ritong tatlo. Baka maya-maya niyan tayo na ang gawing pagkain ng mga yan at niluto sa kanilang malaking kawa. Huwag kang mataranta Gabo. Gayahin mo kaming dalawa ni Abel. Relax ka lang kasi. Napansin nilang naghugas ng kamay itong si Eva at muling bumalik sa kanilang kinuupuan upang makipagkwentuhan. Pasensya na kayo ha. Tinulungan ko pa kasi si Ate Tay para sa pagluluto ng pagkain natin at paghahanda.
Pero maya-maya lang ay nakapagluto na sila. Masasarap magluto yung nanay at tatay ko. Siguro naman hindi ako mapapahiya sa inyo na tikman ng pagkain. Para naman kapag ako nagpunta sa inyong bahay, hindi rin ako mahihiyang kumain, di ba? Oo naman Eva. Kaya nga kami nagpunta rito, di ba? Para makikain. Siya nga pala, kung hindi mo mamasamay Eva, na paano yung mukha ng tatay mo? Ang haba kasi ng peklat niya, magmula sa kanyang noo hanggang sa kanyang baba. Yun ba? Aksidente nangyari. Habang pinuputol kasi nita yung isang punong kahoy, hindi niya naman nakalain na sa kanya babagsak. Kaya ayun, tumama sa mukha niyang isang sanga, kaya nagkaroon ng mahabang peklat. Kaya pala. Kawawa naman ang tatay mo. Oo nga Duguan nga siya noon ng pag-uwi niya. Sandali lang ha. Titingnan ko lang ang nilulutong pagkain ni Laytay kung tapos na. Kapansin-pansin ay kinikilos ni Eva na para bang hindi siya mapakali at hindi rin makatagal sa tabi ni Rogelio na animoy pinagpapawisan kahit na nga ba preskong hangin sa bundok na yon dahil sa naglalakihang mga puno. Paring Abel, Rogelio, kanina pa ako isip ng isip kung saan ko nga ba nakita ang tatay ni Eva kasi parang pamilyar ang mukha niya sa akin lalo na kung wala siyang peklat sa mukha. Pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Nasa dulo ng dila ko. Di bunutin natin yung dila mo para malaman natin kung saan mo nga ba siya nakita. Natatandaan ko na Rogelio at Abel. Nakita ko ang tatay ni Ebang yan. Hindi ako nagkakamali, siya yun. Yung nandoon sa may ilog na habang naliligo tayo, siya yung nagmamasid sa atin. Hanggang sa kinagabihan nga, di ba? Inatake ng aswang ang tahanan ninyo, Rogelio. Pati nga ang 2 baka nyo nun nadamay. Oo nga, natatandaan ko na. Hindi kaya ang peklat niya sa mukha ay ang latay ng buntot paginitay. Hanggang sa muli nang bumalik si Eva, dala-dala ang pagkain na luto sa dinuguan. Eto, sana magustuhan ninyo Ang bango-bango ng luto nila ni Titay. Nakakatakam talaga. Saglit lang at kukunin ko yung tubig at kanin. Rogelio, ang bango nga ng dinuguan. Ito yung hinahanap ko ron kila Eman Wala naman akong makita. Kakain ba talaga tayo rito? Kasi kahit ako natakam talaga sa pagkakaluto nito. Hindi ko nga rin alam Nakakaya naman kay Eva kung di natin titikman. Nagabala pa sila sa pagluluto. May dala ka ba diyang kalamansi, Gabo at Eman? Wala. Bakit naman kami magdadala ng kalamansi? Eto ng tubig at kanin. Pasensya na kayo kung isang putahe lang ng ulam ang naluto namin. Bibihira naman kasi talaga kami magluto kapag fiesta. Kaya nga nakikikain lang ako noon kay Eman. Kung hindi ko nga kayo naging bisita hindi talaga kami magluluto. Sige na't sumandok na kayo habang mainit pang dinuguan. Ikaw Eva, sumabay ka na sa amin. Naku, busog pa ako. Ang dami kong nakain kila Eman. Yung mga minatamis doon ang nilantakan ko. Ang tagal pa naman matunaw nun sa aking sikmura. Sige lang at wag na kayong mahiya. Kain lang ng kain Napilitang kumain ng 3 dahil na rin sa mabangong amoy nito na animoy nakakaakit at nakakagutom tingnan. Naku, ang sarap nga nito. Ang lambot pa ng karne. Anong karne ba ito? Lamang loob ng tiyan ng baboy, Gabo. Tapos sinamahan din ng laman. Di ba ang sarap ni tatay at nanay magluto? Naku, walang duda. Ang sarap talaga. Ito yung hinahanap ko doon kay Eman Wala man lang akong makitang dinuguan. Halos maubos ng 3 malaking hawong na pinaglalagyan ng dinuguang ulam. Tingnan nyo yan. Gutom na gutom pala kayo. Tamang-tama yan sa pagbalik ninyo ron. Busog na kayo at pwede nang dumiretso sa sayawan. Sumama ka na sa amin, Eva. Masisiyahan ka ron. Ang gaganda pa naman ng mga tugtugin ngayon. Mapapainda ka talaga. Naku, hindi na. Tulad nga ng sabi ko, di ba? Parehong kaliwa ang paa ko. Baka pagtawanan lang ako ron. Sige, ikaw ang bahala, Eva. Hindi ka namin pipilitin. Baka gusto nyo pa ng kanin at ulam Magsabi lang kayo. Ayos na ito. Ang dami na nga naming nakain Ang sarap ng pagkakaluto ng nanay at tatay mo. Pati na rin yung karne. Sobrang malasa. Ngayon lang ako nakatikim ng ganung uri ng karne Nanunuot ang lasa niya na para bang binuro sa pangpalasa. Salamat uli Eva sa pag-imbita mo sa amin dito Kahit papano nakarating din kami. Mababait naman pala mga magulang mo. Talagang ipinaganda pa kami ng pagkain. O di pa paano ba yan? Babalik na rin kayo kila Eman? Kasi unti-unti nang dumidilim ang paligid. Malayo-layo pa rin ang lalakarin nyo.
Tama, Rogelio. Mamaya niyan mga pa tayo sa dilim. Salamat uli sa pagkain, Eva. Siguro aalis na kami. Nasaan na bang tatay at nanay mo? Para makapagpaalam na rin kami sa kanila. Nagtungo yung dalawa sa may balon. Pag-iigib raw sila ng tubig eh. Kaya pinabayaan ko na. Kinulang na kasi ng tubig dito sa bahay. Hanggang sa maya-maya pa'y nagpaalam ng tatlo. Muli nang binaybay ang daan, pabalik sa tahanan nila Yaman. Rogelio at Abel, aminin niyo sa akin, masarap talaga yung pagkakaluto ng ulam. Nasapawan nga yung masangsang na amoy, di ba? Nangamoy dinuguan doon. Yon ang pagkakalutong hindi ko makakalimutan. Nanunuot ang lasa sa dila ko eh. At ang sarap niya ay tumatatak sa isipan ko. Grabe yon. Nawala yung pang-uumay ko kanina ron. Malapit na tayo sa bahay nila Yaman. Makakasayaw na naman ako. Marami-raming bewang na naman ang mahahawakan ko nito dahil sa kapestahan ng barangay. Dumiretso na silang nagtungo sa may plaza. Sa kadailanang nanduduna sila Yaman at ang mga kasama nito. Oy Abel, ang budget natin ha. Ikaw nang bahalang magbayad sa may gate. Pagpapatatak na lang kami sa may braso. Mura lang naman yung entrance eh. Tulad pa rin ng dati. Sige, ako nang bahala sa inyo. Nasa akin naman yung ambaga natin, di ba? Magkakasunod na lang tayo. Hawak ko naman yung pambayad eh. At nang makapasok na nga sila roon, madali rin naman nilang nakitang table nila Yaman kung saan sila ay naupo bandang 8:30 ng gabi. Akala ko hindi na kayo muling makakabalik na tatlo. Ano bang nangyari? Bakit medyo natagalan pa kayo? Ipinagluto pa kasi kami ng pagkain ng magulang ni Eva. Nahiya naman kaming tumanggi. Kaya kumain na rin kami dun bago pa kami muling bumaba. Naku Rogelio, sana hindi na kayo kumain dun. Delikado yung ginawa ninyo. Paano kung niyanggaw kayo ng mga magulang niya? Hindi naman siguro. May tiwala kami kay Eva. Kay Eva meron. Pero sa mga magulang niya meron ba? Bahala na Eman. Magpanggang sa ngayon ayos pa naman kaming tatlo. Pinagbigyan lang talaga namin si Eva para naman wala siyang masabi sa amin. Subalit sa kalagitnaan ng kasiyahan, mga bandang 12:00 ng madaling araw, ang inaakalang pagsusuka ni Gabo, pati na rin si Abel, ay dahilan lang ng nainom na alak. Uwi na tayo Rogelio. Nangihina na ang katawan ko. Ako rin Rogelio. Halos may suka ko ng bituka ko. Siguro hindi dahil sa alak ito. Sa palagay ko eh. Sa pagkain kinain natin kila Eva. Pero bakit ako? Wala namang nangyari sa akin. Eh diba? May pangontra ka dyan sa katawan mo. Yung garapang binigay sa'yo ng tatay mo. Sa bagay, halina kayong dalawa. Eman, baka pwedeng hatid mo muna kami sa bahay. Alalayan mo lang itong si Gabo. Ako naman dito kay Abel. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyong tatlo eh. Na wag kayong kakain doon. Tingnan mo nangyari sa dalawang ito oh. Putlang-putla na sa kaduduwal. Halika na Eman. Wag mo na kami sisihin doon. Tulungan mo na lang kami para maagapan niyang dalawa at magamot sila ni Itay. At sa pagdating sa tahanan nila Rogelio, kaagad din silang kumatok, mga bandang 1:00 ng madaling araw. Itay? Itay? Anong nangyari dyan sa dalawa? Bakit para bang lantang gulay na yan? Kailangan ho namin ng tulong mo Itay. Papasukin niyo na ho muna kami, saka ko ipapaliwanag. O sige, pasok kayo. Ihiga nyo na muna roon ang dalawang yan. Namumutla na. At parang kakaiba na ang kanilang mga mata. Sa tingin ko hindi basta-basta yan, Rogelio. Ano ba kasing nangyari? Isinaad ni Rogelio ang lahat sa kanyang Itay patungkol sa lahat ng nangyari. Nako, yun ang sinasabi ko sa iyo, Rogelio. Dahil dyan sa kasibaan ninyo, mapapahamak kayong lahat. Mabuti na lamang at meron kang garapa. Kahit papano hindi ka basta-bastang tinablan. Nangyari na ho ito Itay. Huwag niyo na ho kaming sisihin pa. Gamutin niyo na lang ho silang dalawa para ho hindi sila matulad dun sa pamilyang yun. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Matitigas kasi ang ulo ninyo. Sinasabi ko nang magdala ng kalamansi. Hindi mo pa rin sinunod ang sinasabi ko. Nagsagawa ng ritual si Itay gamit ang 2 itlog na inilagay sa baso, sabay karga ng usal na ipinainom sa 2. At nang makainom na nga si Gabo at Abel, dahil sa baguhan pa lamang ang yanggaw, muli nila itong iniluwal ang mga pagkain ipinakain sa kanila na hindi pa rin natutunaw sa kanilang sikmura. Tatay Noel, magaling na ho ba kami? Hindi pa Gabo. Manatili muna kayo riyan.
at uulihin ko ang aswang na yon sa pamamagitan ng inyong katawan. Iniupo ang dalawa sa may silya hanggang sa muling bumulong ng usalang Itay at iniihip sa dalawa sabay pitik ng daliri hanggang sa maya-maya pa. Nagbago ang pagsasalita ni Gabo na ibang espiritu nang nakasanib. Hindi mo na makukuha sa akin ang dalawang ito. Magiging kauri ko na sila dahil sa bisa ng yanggaw na ikinarga ko sa pagkain. Kung talagang malakas ang yanggaw mo, bakit hindi man lamang naapektuhan ang anak ko? Hanggang ngayon, normal pa rin siya sa kanyang pag-iisip. Tama ba ako ron? Pasalamat ka at hindi nakalimutan ng anak mo kanyang pangontra. Kung nagkataon, mapapasakin na siya at ako nang mangangalaga sa kanya at magtuturo kung papaanong pumaslang. Nagpapatawa ka yata nila lang. Walang bisa ang kakayanan mo sa akin. Alalahanin mong naging alalay ako ng isang veteranong manggagamot. Hindi ko na lamang ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Subalit ang lahat ng kalaman ay nananatili pa rin sa akin at ginagamit ko sa oras ng pangangailangan. Hindi ka na makakawala ngayon sa katawang ito. Uubusin ko kayo kasama ng iyong anak. Wag mong sasaktan ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Itay, wag niyo na hong idamay si Eva. Siguro ay hindi niya gustong ginawa niya. Malamang ay napilitan lamang siya para sumunod sa kanyang mga magulang. Huwag kang makialam dito, Rogelio. Ginawa niya yon para sa kanyang mga magulang. Ibig sabihin, ginusto niyang mapahamak kayo. Mas pipiliin ko pang paslangin ang tatlong ito kesa naman mapahamak itong si Gabo at Abel na parang mga anak na rin ang turing ko sa dalawang batang ito. Itay naman ho, hayaan niyo na ho sila. Lalong-lalo na ho si Eva. Kalasin niyo na lang ho Itay ang lahat ng karga ng yanggaw para gumaling na ho ang dalawang kaibigan ko. Tapos pabayaan na ho natin sila. Masyado kang mawain, Rogelio. Matagal ko nang nadidinig ang usap-usapan patungkol sa pamilyang ito. Subalit nakikipit balikat lamang ako dahil wala namang dinidisgrasya sa aking pamilya. Subalit sa pagkakataong ito na ikaw mismo ay muntik nang mapasailalim sa kanilang kapangyarihan, hindi ko na ito palalampasin. At ito na ang tamang pagkakataon upang lipulin ang tatlong pamilyang ito. Aray ko, ang sakit. Parang nalulusaw ang katawan ko. Napakainit. Hindi kita kaya tanda. Patawad. Pakawalan mo na kami. Pati na rin ang asawa at anak ko. Hindi na namin ulit ito gagawin. At magpapakalayo-layo na kami sa ibang lugar para magbago. Pinigyan na kita ng palatandaan noon at hindi ko pinasentro sa iyong puso ng buntot pagi upang magkaroon ka pa ng buhay. Kaya naman nagkaroon ka ng peklat sa iyong muka. Dahil dyan ko pinatama ang hagupit para naman magtanda-tanda ka. Subalit wala pa rin pagbabago. Kaya pasensya na, wala na akong magagawa sa inyo kung di ako na mismong sumentensya upang ihatid kayo sa impyerno. Hindi makapaniwala noon si Eman sa ginagawa ni Itay. Ang inaakala niya isang normal na matanda lamang yun. Ang hindi niya alam ay isang palihim na manggagamot na kung sakaling kinakailangan lang ay doon lang ni Itay ginagamit ang kanyang kaalaman. Eto na ang oras ninyo, ipagpatawad ninyong tatlo. Kinakailangan nyo nang magsama-sama sa impyerno upang mabawasan ang kasamaan dito sa mundo. Gamit ang isang itim na makinis na bato, kinargahan ni Itay ng usal saka iginilit sa leeg hanggang sa mawala ng malay itong si Gabo pati na rin si Abel na isa-isa niya pang ginising. Hoy Abel, Gabo, gumising na kayong dalawa. Magaling na kayo. At ikaw naman Rogelio, magpasalamat ka sa garapang yan dahil iniligtas ka niya sa kapahamakan sa pamamagitan ng yanggaw. Okay mga kahiwaga, maraming salamat sa nagpadala ng kwento at mag-iingat si Yanggaw dahil kahit saan ay meron ito, depende sa intensyon. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.